Hi, magandang araw mga kasyasat. Ngayon ay April 23, 2020. So welcome to our Batakan program. No, this time magbibigay ako ng isang reaction video at talakayan, no, tungkol sa nakabinbin o isang pending na panukala na kinilala nga nating Department of Disaster Resilience o DDR, no? At ang relasyon nito sa kasalukuyang pandemic o crisis na ating nararanasan, kung saan nababalot ng mga issues, no? O sabihin man natin mga problema na hanggang ngayon, no, hindi natin alam kung sino ang sisihin o kung ang gobyerno o ang taong bayan. Okay? Kasi sa aking paniniwala na kung itong batas sana na ito, no, ay naipasa bago dumating ang crisis, ay tiyak na magkakaroon ang pamahalaan ng isang mahusay at epektibo na pangangasiwa, no, sa mga programa para labanan ang nasabing crisis. At siyempre, tinitiyak natin na sana wala yung mga anomalya na nararanasan natin ngayon. Pero bago ako magpatuloy, gusto kong batiin yung mga fellow vloggers natin and friends na nag-request. Baka sabihin nilang hindi natin sila pinapansin. Shout out sa'yo, OFW Kuwait, GC Guide, Grace Agoto Butak Vlogs, Life at Sea, Best Friend PH, si King Replay, MCOC Philippines, 4 pa, Novatan, Rose Cortez ASEAN, Das Aussie Food for Thought. Nako, napakahaba naman. Milyonaryo TV, Rochelle Marankis, Yichi Vlogs, Mang Pipi TV, and sa lahat ng YouTubers na yumakap sa atin. No, shout out to all of you guys. No, actually may mga YouTubers na yumakap sa atin, no, although ang sabi nila hindi naman daw sila vloggers at aabangan na lang nila yung updates na ilalabas natin sa ating channel. At syempre mga kaibigan, binabati ko rin kayong lahat. No? Alam nyo, right after na nagyakapan tayo dito sa community ni YouTube, alam nyo ba na itinuring ko na kayong lahat ay kaibigan ko. No? At syempre kayo yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon at tapang para sa mga gawaing ito. Kasi to be honest with you guys, broadcasting is not my forte. Wala sa passion ko ito. But I can tell you that I'm more than good or even best, no, when it comes to written communication. Kahit pagbalangkas ng batas or mga legal documents, kayang-kaya natin gawin yan. No? Yun nga yung rason kung bakit nasabi ko na nagpatayo ako ng isang pahayagan para doon ko ilabas, no, exercise ang aking passion sa pagsusulat, no. Bagamat hindi nga ito nagiging successful kasi alam naman natin sa ngayon na nahuhuli na ang print media, no? Aside from the fact na masyado siyang expensive, kung minsan lugi ka pa, no? Maliban doon, huli na talaga, no, when it comes to sending news to the people. Kasi namamayagpag na ngayon yung mga platforms dito sa Kwan. Iba't ibang uri ng platforms dito sa networking sites, no? Kung saan ang pinakamalakas sa ngayon is si Facebook. Kaya kasi pangmasa si Facebook, no? Kahit wala kang email ad, kung may number ka, pwede kang mag-create ng
Facebook at napakadaling magbato, napakadaling mag-live. No, kaya nga ginamit natin 'yan, no, in support to our pahayagan, no. Pero ang problema kasi ni Facebook kasi sa napakaraming fake accounts at dami accounts, no. Alam naman natin, no, baka pati kayo maraming fake accounts na ginawa. So, nung nandito ako nga sa YouTube community, nung sinimulan ko itong gawain na ito, so masasabi ko na we are all legit. Kasi dito, hinahanapan tayo ng mga dokumento, email ad, tapos hinahanapan ka pa ng ID. So I can say that we are legit. At congratulations sa ating lahat, no, for that matter, no. Mga ano tayo, unlike in Facebook na maraming fake accounts, okay? So going back to the discussion, ang latest na update, magbigay tayo ng latest na tungkol sa COVID-19 case, no? Sa worldwide report, no, meron na tayong 2,600,000 plus na COVID positives, no? Meron ng 185,000 plus sa kabuuan ng namatay at meron ng 700,000 naman na kabuuan. 727,000 plus ang recoveries, no. And in the Philippines, meron tayong naitalang 6,981 na cases, may 462 na casualty, at saka meron tayong 722 na recoveries, no. And as of now, wala pa talagang gamot na nadidiscovery, no, whether it is a vaccine or not. Kung anumang klaseng gamot yan ay talagang wala. At saka lumulubo pa rin ang pagdami, no, yung dumadami pa rin yung nahahawaan, no. Pero ang maganda, no, base nga doon sa report natin, no, doon sa data, no, makikita natin dito na dumami na ang recoveries. No, mas marami na yung recoveries kaysa doon sa namamatay, no. So in other words, no, dati kung ang pag-asa lang natin ay prevention measures, no, kasi ang virus nga, kung hindi ka naman mahawaan ay siyempre hindi ka naman magiging biktima, no. Aside from that prevention measures, no, napapakinabangan na rin natin yung yung protection measures, no. Kasi nalalabanan na natin yung virus, no. Hindi porket nahawaan ka ng virus ibig sabihin mamamatay ka na, no. Hindi na ganoon, no. Ibig sabihin gumanda na yung sistema na ipinapatupad ng ating mga health workers, mga doctors, kaya mas marami ng nakaka-recover, no. And that is the good news and positive development ng isyong ito. Okay? So, moving forward tayo doon sa another related issues, gaya ng nasabi ko nung nauna nating talakayan na mas malaking usapin pa, no, yung mga issues tungkol sa pagsunod ng taong bayan sa ipinapatupad na enhancement, community quarantine, at yung pag-deliver ng mga basic services na kailangan ng mga frontliners at saka mga tao, no. So mga kasyasat, nakikita naman natin sa mga videos sa YouTube at saka Facebook na sadyang napakatigas yung ulo ng taong bayan, no. Hindi alam ang gobyerno, parang hindi kaya ng gobyerno na kunin ang kanilang loyal cooperation at compliance, no, pagdating diyan sa pananatili sa bahay, no, into other quarantine guidelines, no. Actually, hindi ko rin maisip kung bakit, no. Pero ang opinion ko diyan, sadyang inabuso natin ang demokrasya sa ating bayan, no. We are more on democracy rather than discipline. Kaya talagang may mga matitigas ang ulo, no, hindi sumunod.
lantaran na ang daming rason na samantalang pwede naman nilang gawin, no? That's why we could not blame the national government, no? Yun nga, if the Malacanang, no? If the Malacanang implement more drastic measures, no, to ensure the compliance of taong bayan, no, o yung mga kababayans natin, na sadya naman talagang matitigas ang ulo. No, ang isa pa kasing problema dito, paano naman tayo na sumusunod sa patakaran, no? Bakit nagagawa natin, bakit yung iba hindi? No, so naway magawan ng pamahalaan ang solusyon bago pa umabot sa kaguluhan. Okay? Another relative issue, no, ay yung delivery ng basic services. Nalantarang na politika at hanggang ngayon kasalukuyang pinopolitika na mga personalidad dyan na wala sa ayos, no? Actually, siguro isang linggo pagkatapos i-declare ang lockdown, no, itong quarantine, napakaraming text na ating na-receive sa cellphone natin, no, chat messages, napakarami na sadyang maraming kababayan natin na hindi naaabot ng mga food relief packs, no? It's good nga na nagkaroon ng isang bagani, no, na biglang lumabas sa katauhan ni Francis Leo Marcos, no? At nagawan niyang i-diskarte ang kanyang mayaman challenge, no? So na-reach out yung mga mayayaman at mga mamamayan na may kakayahang tumulong. So nakita naman natin yung resulta, no? So napakaganda yung ginawa ng mama na programa. So napakalaking tulong yon sa ating pamahalaan, no? So yun nga, balikan nga natin yung problema, no? Doon sa issue pa lang ng test kits, di ba? Di ba na-issue yan na instead na ipagamit sa PUI, nauna pa yung mga VIP, no? Kaya nga sinabing palakasan system, no? Yun kasi yung problema sa atin, no, pag dinaan natin yan sa LGUs, no? Much more doon sa pagbibigay ng mga food relief packs. Kasi sa bagay, depende kasi ito sa LGU, pero talagang hindi maiwasan na meron yung nalagpasan, no? Hindi ko alam kung anong rason, sadyang ginigipit siguro yung tao, pero meron talaga, hindi lahatan ang distribution. May mga porket hindi ka na constituents o botante ay hindi ka na binigyan, no? Nakadokumento naman yan, makikita natin yan sa mga pictures at video na kumakalat. And of course, the very controversial na amelioration program ng DSWD na hanggang ngayon ay binabatikos, no? So, kung susumahin natin itong tatlong issues pa lang na ito, no, napakarami kasi aabutin tayo ng siguro isang buong araw, no, bago natin matapos itong talakayin, no? So best effort dito ay iwanan na lang natin ito sa mga kinaukulan, no, and hopefully they can address it accordingly, no. Ang maganda dito, no, hindi naman nalingid sa kaalaman ng ating presidente, no. It was the president himself who disclosed na actually mayroon talagang anomalyang nangyari, no, doon sa laylayan, no, doon sa lowest bureaucracy ng government, no, which is the barangay level, no, and even the municipal. Kasi ang dahilan naman ng iba, hindi gagawin ni kapitan yan kung walang basbas si mayor. Which is true, pagbabasihan natin yung current trend ng politika sa atin, no. Ang maganda dito, may instruction na si presidente sa DILG, no, to conduct thorough investigation, no, over these anomalies. At sinabi naman niya doon na pananagutin kung ano yung dapat managot. So pinanghahawakan natin yung sinabi ng Pangulo, no, tungkol sa isyong ito. Okay?
And alam naman natin na pag ganitong usapin, no, hindi lang ngayon, no, lahat yata na lang ng disaster o kalamidad na nangyari, may issue ng korupsyon, no, at saka palakasan system, lahat-lahat na yata, no. So yun yung mga sanang dapat mawala sa atin na kultura, no? Okay. So yun nga, balikan nga natin yung panukalang batas na Department of Disaster Resilience, no. Actually sa mga issues na nabanggit, no, ito ang pangunahing rason, ito ang pangunahing rason kung bakit final yan ni Senator Go, no, yung batas na yan, no, para magkaroon ng national package, no, magkaroon ng iisang management, no, from the national government, no. Actually tatlong sangay yung DDR, no. Nandun yung disaster risk reduction kung saan nakapaloob dun yung mga programa, no, yung mga actions plans para maiwasan yung mga unforeseen calamities, disaster. Nandun yung disaster preparedness and response. So when we say preparedness and response, nandun yung mga training na isasagawa ng mga tao at saka yung mga equipment, provision of equipment, yan. At saka yung recovery and building forward better, no. Ito yung mga programa kung paano natin ibangon, no, ang isang komunidad, ang isang pamahalaan o probinsya o munisipyo, no, mula sa isang kalamidad, no, na alam naman natin balot na balot din ito ng anomalya, no. After typhoons, pinatayuan sila ng bahay, di ba? Pero makita naman natin yung bahay taon na, pero hanggang skeleton lang, o kung nabuo man, walang pintuan, walang mga bintana. So nakadokumento lahat yan, no, sa mga media entities, no. Yun yung problema kasi itong sa kasalukuyan kasi, no, lahat ng disaster at mga kalamidad, no, ay nasa pangangasiwa ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, no, of 2010, no. Ang problema dito dahil sa kawalan ng mga personalities, no, idinaan sa LGUs. Kaya meron tayong Provincial Disaster Risk Reduction, meron din tayong Municipal Disaster Risk Reduction, no. Ang problema dito, siyempre dumaan sa mga politiko, no, yung mga ipolitic moves nila, no, para kunin ang mga pagkakataon na ng kalamidad o crisis, no, para i-promote ang kanilang pangalan, ang kanilang sariling agenda, o kung hindi man para gipitin yung mga tao nilang kalaban para pasunurin sa kanila, no. Yan yung mga diskarte ng mga LGU, no. So dito sa panukalang batas na ito, kung magiging batas, ang mga ngasiwa nga dito is yung national government, yung Office of the National Defense, yung OCD, under the Department of National Defense. At ang maganda dito, kabalikat niya ang DOST, kung saan nandun yung sangay na Pag-asa at PhilBox, yan yung kabalikat, no. DENR, yan, kung saan nandun yung Mines and Geosciences Bureau, nandyan yung DILG, kung saan nandyan yung BFP at saka PNP, yung NEDA, no, at saka yung controversial na DSWD. So kung nandoon na yung management, no, nandito na sa department na ito, no, siguro naman mawawala na yung mga anomalya. Siguro yung problema ng korupsyon, actually hindi natin siguro masisiro yan, no. Kasi sabi nga nila, sila rin naman ang nagsasabi, mga taong gobyerno na rin naman nagsasabi na cancer na sa bürokrasya ang korupsyon. Pero ang maganda dito, no, maputol na yung mga ipolitic moves ng mga LGUs. Hindi na nila maipopromote yung kanilang pangalan, no, hindi na nila maiipit yung mga taong kumakalaban sa kanila, no. In other words, lahat na ng ayuda
kung may mga crisis is galing na sa national government. Dadaan na sa mga government agencies na ito. No, wala nang partisipasyon ng LGU. So, yun ang maganda sa batas na ito. Kaya siguro after this crisis, isa tayo sa mananawagan sa gobyerno para sa agarang pagsasabatas sa nasabing panukala. Kasi sa personal, no, na pag-aaral natin, no, ay ito ang pinakamahusay at long-term solution ng nasabing problema, no. Ito actually ginagamit na ito sa USA at saka sa mga first world countries, no. Okay? So that's all, kasyasat. No, stay at home at sumunod tayo sa mga panuntunan at guidelines, no. Kunting tiis na lang, malalagpasan natin itong crisis na to. And before I end my discussion, paki-like na lang at paki-share itong video ito para naman marating yung mga paruroonan, no, yung iba pang kababayan natin, no. At saka para sa hindi pa nag-subscribe, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe para sa karagdagang updates at video, no. At saka sa mga magbigay ng opinion at suggestion, open po tayo dito, ilagay lang doon sa comment section ng video, doon sa bandang ilalim. Okay? So, ito ang iyong lingkod na nagsasabing, iwasan ang fake news, huwag magpalinlang at ugaliing magsiyasat. Salot sa lahat at mabuhay.